Now let's talk about other issues about the DepEd's new policy with Congressman Roman Romulo. Good afternoon, sir, and thank you for joining us here on Afternoon Delight. Afternoon, sir. Good afternoon, Denise. Good afternoon, Lord. Yes. Okay, sir, first off, madami na naman po nadagdagan yung mga estudyante, pumasok na today. How prepared are the schools for a shift to modular or online learning under Signal number 2 po? Well, again, just to put the proper context, the reason why I think there's a new department order is to ensure that mabalance talaga yung safety, na importante talaga yon ng ating mga students and of course the teaching and non-teaching personnel, with that of ensuring that tuloy-tuloy yung education na nakuha nila. So yun talaga yung dapat isipin natin. So pagdating dyan, una, with respect to online, again, that would depend on the Wi-Fi. We all know that even within Metro Manila itself, there are a lot of spots that are blind spots pa rin with respect to our Wi-Fi. So I think this, the issuance of this new department order would also signal to our local government units to take, and our schools divisions offices, to take a look at each school and the surrounding areas with respect to their Wi-Fi capacity. Kasi alam natin na totoo, the moment magkaroon ng typhoon signal or rainfall alert, ay may mga instances na talagang automatic yung class suspension. Pag nag-automatic class suspension, ang ibig sabihin under the new department order is that mag-shift to two other alternative delivery modes, di ba? Either online, so Wi-Fi ang kailangan mo, or yung modular learning. Again, maliwanag rin naman sa new department circular that school heads, yung principals, are supposed to now prepare this plan in the eventuality of having to do this alternative delivery modes. Kayo po, Congressman Romulo, ay isa po sa mga supporters of reverting to the old, yung old school opening. Hanggang ngayon ho ba, marami pa rin nangungulit sa inyo na kumukontra na, hindi, mas okay pa rin na magsimula tayo doon sa walang ulan, sa medyo mainit pa? Totoo, Lord, mahirap talagang, ang Pilipinas dalawa lang. Either dry season o wet season. Alam natin parehong may kaakibat na challenges. Ngayon, ulan talaga. Ang hirap rin talaga, especially, hindi lang dahil sa flooding, hindi lang dahil sa malakas na ulan, pero minsan talaga nagagamit rin ng evacuation center yung ating mga schools. Under, of course, may kasagutan na rin itong bagong circular ng DepEd, Pero pag nag-umpisa naman tayo na aabot ng tag-araw o yung dry season, napakainit naman. So, ang sinasabi ko nga lagi, Lord, Denise, it does not matter kung ano yung academic calendar natin. What is important really is that now, the Department of Education, the DPWH, together with other agencies, must really be able now to level up the building and the construction of our schools. Hindi na talagang dalawa lang eh. At pareho, may kasamang challenges eh. So you will not be able to please everybody eh. So ang importante dito, kailangan resilient na lang talaga. Siguraduhin natin na, una, hindi mababaha yung ating mga schools. Pangalawa, matibay yung pagtayo ng mga eskwelahan. In the event that in the future, Lord, mag-decide na naman na maglipat tayo ng academic calendar, kailangan yung ventilation maayos. Kailangan siguraduhin natin yan. So again, the key here really is yung paghahanda talaga ng schools, ng executive department with respect to the two seasons. Kung ngayon, balik na tayo sa academic calendar nito, ang kailangan bantayan, typhoons, flooding. So yun lang, siguraduhin lang ng DPWH and DepEd na yung ating mga schools maayos, hindi mababaha. Pangalawa, kahit ano pa mangyari, matibay yung struktura. At kung mag-shift ulit, again, yung ventilation. Pero, Lord, ang hirap kasi talagang parehong may challenges. Dalawa lang naman ang season natin. Opo. So, the key talaga is preparation. Opo, pero nung kabataan natin, Congressman, bibihira tayo makarinig ng walang pasok dahil sa sobrang init di ba? Lord, sa totoo, di ba? Talagang, nauso na rin yung paggamit. Aminin natin o hindi, talagang, dahil siguro ngayon, mas accurate na rin yung pagsabi ng heat index natin. Talagang umabot na tayo sa punto na sinasabi natin na kailangan mag-suspend kung masyadong mainit. Again, Lord, Denise,
etong mga guidance na binibigay ng DepEd, ito talaga guiding post lahat ito. Pero at the end of it all, each of us, lalo na yung mga magulang, lalo na yung mga school heads, kailangan gamitin din talaga yung common sense, kailangan maging alert, aware din sila because sometimes hindi talaga sila yung in the best position to say kung dapat wag papasukin yung anak nila or hindi. Again, balancing that the safety of the child, the learner, and of course yung academic progress niya. Pero again, maganda yung mga guideposts lagi naman na binibigay sa atin ng DepEd. In fairness, DepEd has been very good in these things. Pero again, each of us, lalo na yung mga magulang, mga teaching, mga principals natin should really be able to exercise sometimes common sense talaga kung itutuloy ba o magsuspend o hindi ng klase. Opo. Congressman, isa po kayo sa, speaking of academic progress, isa po kayo doon sa kung may question dahil it turns out may mga iba pala na mga eskwela na merong mga tinatawag na mga bridge o yung mga pangtawid mula sa senior high school papunta sa kolehiyo. Itong school year na papasok ho ba, paano natin i-ensure na ito ho ba ay kumbaga contained o maintained o hindi mababawasan ho ba o nabawasan na ho ba? Well, Lord Denise, unang-una, tama yon. Sinabi sa atin ng CHED sa isang committee hearing nung nakaraang June nang tinanong natin sila kung totoo bang may mga bridging programs na nagaganap sa kolehiyo para sa graduates natin ng grade 12. Opo. Confirm po yan ng CHED. Nagkakaroon talaga ng mga bridging programs. Pangalawa, meron din po mga nagsabi sa atin na mga iba-ibang universities and colleges na sa totoo, kung mali yung strand na napili ng bata, ibig sabihin, hindi yun yung strand na tumutugma dun sa program na pipiliin niya sa kolehiyo, ay hindi rin nila papayagan mag-enroll dun sa particular program na gusto niya o kailangan mag-bridging program siya. So, Lord Denise, ito lang, yung mga nakwento yung mga nakikita natin ganitong katotohanan, ibig sabihin, sa totoo, ay hindi lang yung K-12, pinahaba na natin by ating grades 11 and 12, yung basic education, mukha pang humahaba yung ating college studies kasi nagkaka-bridging programs yung ating mga mag-aaral. Kaya nga sinasabi natin at ginagawa naman ngayon, ay talagang umpisa na po talaga yung pag-decongest ng curriculum. Kailangan po talaga nakafocus tayo, Lord, dun sa mga basics na dinaanan naman natin in the last 3 or 4 decades ago, that nakita naman natin effective naman siya. Alam natin matalino ang Pilipino, alam natin magaling ang ating mga mag-aaral, pero nawala ng focus masyadong marami, congested yung curriculum. Lahat gusto natin matutunan ng bata. Pero alam natin ang totoo, kailangan talaga yung basic foundational skills ang kailangan. Reading comprehension, mathematics, science. Pag nandun yung basics nila, on their own, madali naman sila talaga mag-progress. Ano klase mga institutions of higher learning daw ang nagko-call for these supposedly bridging programs, Congressman? Well, it would also depend, Lord, sa program. Example, kunyari, ang pagdating ng kolehiyo, pipiliin ng graduate ng grade 12 ay engineering program. Ang tinitingnan po nung college ay kung pinili ba niya ang strand na STEM. Kung hindi niya pinili yung strand na STEM, doon po nagkakaroon ng bridging programs o minsan ay meron din mga onting mga paaralan ay dinidiscourage na po nila, pinapalipat na po nila doon sa mga ibang kurso. So yun po yung problema, Lord Denise. Imagine, grade 10 pa lang, papalipat ka pala ng grade 11, more or less, kailangan nakapag-desisyon ka na kung ano yung gusto mong kunin sa kolehiyo. Kasi medyo pwede madagdagan kasi by bridging programs kung mali yung strand na mapili mo. Ang sabi nga natin, di ba? Nung mga proponents ng K-12 noong 2012, 2013, nung sinabi nila tanggapin natin tong K-12, sabi nga nila, ang grade 10 ng 4th year high school, masyado pang bata yan. Hindi pa yan handa para sa kolehiyo. And maybe that is true. Pero ngayon, lumalabas na doon pa lang, nalimitahan na rin yung choices nila. Kaya nga ang sinasabi natin, Lord Denise, sana tanggalin na po natin itong mga strands, itong iba-ibang tracks. And right now, that is being piloted by the Department of Education in 800 senior high school
schools in the Philippines. Ang gusto natin, kung gusto mo magkolehiyo, academic program ka na lang. And doon, pare-pareho na lang, may core subjects that would be uniform, consistent, and pareho sa lahat. At may electives na lang, depende na ngayon kung ano yung passion ng bata, ano yung hilig ng bata, kung gusto niya mag-add pa. Pero doon lang muna tayo, let's limit it to the core subjects. Ang sinasabi ko nga doon, but hindi na lang natin, at ginawa naman ngayon for the 8 subjects, for the pilot program ng senior high school ngayon in 800 schools, yung naiiwan na GE subjects sa first year college. Ay, nilipat Yun na po. Ano po? Inilipat from college, ililipat sa senior high school? Ganun. Ang ginawa po ngayon, yan yung core subjects na Ayun. tinuturo ngayon doon sa pilot schools. Hindi pa po nalilipat, hindi pa naman tinatanggal yan sa first year college, pero sa 800 pilot schools, meron 5 core na lang for first and second sem ng grades 11. Yung iba, puro electives na lang. Because logical naman yun, di ba, Lord, Denise? These are college subjects, ito yung GE subjects. So kung mapasa mo yan, nakafocus siya sa functional literacy, ibig sabihin college ready ka. And ang sinasabi natin eventually, ang gusto natin, ay matanggal na yung kung ano man ng GE subjects na i-adopt sa senior high school, i-credit na sa first year college para assuming maging 7 subjects po yun, That's 3 units at 7 subjects, 21 units yan. We will remove 1 whole sem sa kolehiyo. And we all know, college po, mahal rin hindi naman ang tuition fee ang mahal dyan, yung pang-araw-araw. So, makakatulong po yan sa isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Again, the reason for that is hindi naman para lang economical, But the reason for that is really to address yung pinaka-glaring problem natin na sinabi naman sa atin ng PSA. We have 19.1 million functionally illiterate Filipinos. Meaning, marunong magbasa, pero hindi naintindihan yung binabasa at hindi math grade level appropriate. And Lord, Denise, may kita mo naman yan. Pag bumisita kayo sa iba-iba natin schools, talagang may anecdotal stories lahat na meron talagang nasa upper grades na medyo struggling reader pa rin. So ang point natin dito, let us decongest the curriculum, bawasan natin ang subjects, let's simply focus on reading comprehension, mag-focus tayo sa math, grade level appropriate, and na-assure ko sa inyo, the student himself, herself, on her own, magpro-progress siya much faster. Ang important, and magagamit na niya ang technology. Opo. Hindi ka tulad ngayon, Lord, Denise, let's face reality. Marami nagsasabi, yung mga laptop, ginagamit nga yan, karamihan yung mga sa phone, for games, di ba? Ginagamit for games. Pero, because, nakita natin, sabi nga ng PSA, 19.1 functionally illiterate Filipinos. So, yun yung i-correct natin. And we correct that by decongesting the curriculum, by limiting the subjects to those that will ensure na nakafocus tayo sa functional literacy, reading comprehension, math grade level appropriate, at syempre sciences. Opo, bago itanong ni Denise yung last question, Congressman Romulo, mga ilang porsyento ho ba ang kailangan pa natin para sa inyo ay ma-decongest talaga itong sa K-12 po? Yes, sa ngayon po, sa unang-una sa grades 1, sa K-3, para alam rin po ng lahat, yun po, starting this school year, academic calendar na ito, madi-decongest na po yan. Magsa-start kasi yung grade 1 from about 5 subjects. Pagdating yan ng grade 3, umaabot yung iba ng 9 subjects. Masyadong mabigat. Yung 1 to 3, yan nga yung pinaka-basic sa lahat. So this year po, itong academic calendar, in fairness to the Department of Education, dito pa lang nagbawas na po sila ng subjects. Ngayon po, magiging 5 subjects na lang sa buong grade 1, 5 subjects sa buong grade 2, 6 subjects sa grade 3 kasi may sciences na nun. At lahat ng subjects na yan nakatuon sa reading comprehension, mathematics grade level, GMRC, at syempre sa grade 3, sciences. Pag dumating ka ngayon sa grades 11 and 12, Lord, may kita mo dyan, there are required na 31 subjects. Wow. Imagine 31, 11 and 12. Pero pagdating ng ng kolehiyo, hindi pa rin pala college ready. Yun ang sinasabi natin, from 31 subjects, 15 yun yung core, 16 electives. Sabi natin, at DepEd is piloting it now, dapat bawasan na yan. 5 na lang ang core nila for
for first and second sem ng grade 11. At grade 12, mag-electives na lang sila. Ang importante kasi, focus na tayo dun sa talagang functional literacy, reading comprehension, math. Tapos, in fairness, meron sa 800 pilot schools, meron silang electives. Iba-ibang electives. Dito po makakapili talaga sa kung ano talaga yung hilig nung student, nung learner. Kasi doon madidevelop pa talaga, mahuhon mas lalo na yung kanyang academic skills. Madami pa sana tayong pag-uusapan. Ano? Ang EDCOM 2 na tong topic Oo na to nga, eh. But we thank you for your time, sir. We appreciate it. Again, that was Congressman Roman Romulo of Pasig City and co-chair of the 2nd Congressional Commission or Education or EDCOM 2. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. You too.